pagkakataon. Sa huling pagkakataon ay ikukwento kita sa iba kung paano landas natin ay nagkatagpo at kung paano kita nakilala. Ikukwento ko bawat detalye kung paano mo ako napasaya at kung gaano kasakit nang malaman kong naglalaro ka lang pala. Isang normal na araw lang yun ng magkayayaan. Nakilala kita sa paborito kong lugar. Kaharap ang dagat at buong kaligitan habang papalubog ang araw sa may dalampasigan. Hindi ako pamilyar sa mga karamihan ng doon, pero naging kaibigan kita agad. Hindi ko alam kung bakit. Sa unang kita ko pa lang sa'yo, ang gaan lang sa loob. At kahit di pa tayo nagkakausap, kampante ako na kay lumapit. Yun nga siguro ang dahilan kung bakit ang dali-dali kong nahulog sa'yo. Inibig ko agad ang lalaking kakilala ko lang dapat. Isang pagkakamaling babago pala sa buhay ko. Isang pahina sa libro ng buhay ko ang isusulat ko pala kasama ka. Kaharap ang karagatan at tanging ilaw lang ng mga bituin at barko ang nagbibigay liwanag sa atin. Tinitigan ko ang kisap ng mga mata mo at narinig ang silakbo ng aking damdamin. Hindi ko ma-explain ang saya na dulot ng paghawak mo sa mga kamay ko. Parang ang bilis. Totoo ba to? Paano ako nagkagusto agad sa'yo? Lahat ng bagay at komento, hindi ko pinakinggan. Kahit pa man sabi nila na hindi ka totoo at baka ako iyo lamang pinaglalaroan. Tinakpan ko ang parehong tenga at ipinikit ang parehong mata. Sa'yo lamang nakinig, sa'yo lamang naniwala. Sa bilis siguro ng mga pangyayari ay na-overwhelm ata ako. Kahit pa man isipan ko'y pinagsisigawan na may mali, pero mas pinaburan ko ang puso kong baliw na sa'yo. Kasi ikaw ang dami mo agad pinangako. Ang dami mo agad sinabing pinanghawakan ko ng todo at pinangkapitan ko ng taos puso. Maraming gabi na hindi ako makatulog ng maayos kakahintay sa tawag mo. Ilang umaga bang sinalubong ko na hindi ko natatanggap ang mga mensahe mo. Palagi na lang akong nasasaktan dahil sa mga expectations na to. Araw-araw, pinipilit kong lumaban. Kahit sa simula pa lang, wala ka palang plano na ako ipanalo. Isang araw nag-decide kang aminin lahat sa akin. Hindi ako nakapaghanda. Ang sakit malaman na hindi pala ako parte ng totoong buhay. At tinatago mo lang pala ako sa isang madilim na sulok. Sa isang lugar na kailanman hindi ko pinangarap. Pangalawa, ginawa mo pa talaga akong reserba? Hindi ka na lang nagpakalalaki at inamin sa akin sana sa umpisa. Ito ba ang sukli ng pagtitiwala ko sa'yo? Ito ba ang deserve ko dahil mas nakinig ako sa mga binitawan mong pangako? Gusto kong magtanong kung saan ba ako nagkamali at ano bang kasalanan ko? Bakit ako pa ang napili ng mundo na makaranas ng ganitong panluloko? Kahit saan ko tignan, hindi ko maintindihan. Naiinggit ako sa kanya, sa babaeng mas una mong minahal at nakilala. Sa babaeng hanggang ngayon, ay hawak ang puso mo. Hindi ko maiwasang hilingin na sana ako na lang yun. Ako na lang sana. Ako ang tinatawag mong mahal. Ako ang kinakausap mo sa araw-araw. Kasi kaya ko naman mahalin ka ng higit pa sa kanya. Ganon kita kamahal. Oo, pumasok ang lahat ng yan sa utak ko. Kasi gusto kong maging makasarili kahit isang pagkakataon. Kahit isang beses man lang. Sana ako naman ang piliin ng panahon. Iniyak ko sa Diyos lahat ng sakit. Lahat ng katanungan ko na hindi ko mailabas at nananatili lang sa aking dibdib. Tinulungan niya ako na makahilom at maging maayos.
Buti na lang talaga. Ngayon, nakakangiti na ako na walang galit sa dibdib ko. Nasasaktan pa rin, pero tanggap ko na isa ka nalang mga leksyon ng buhay ko. Isang pahina sa hindi pa tapos kong kwento. Isang aral na habang buhay ay dadalhin ko. Sa huling pagkakataon ay ikukwento kita. Sa susunod na storya ko ay hindi na ikaw ang maririnig at makikita. Hindi na puro drama ang laman ng bawat pahina, kundi kasiyahan sa piling ng tao para talaga sa akin nakatadhana. Sa taong ako ang number one, sa piling ng taong hindi ako paglalaruan. Sa huling pagkakataon, ikukwento kita sa kanila dahil tapos ko nang basahin ang mga kabanata na isinulat nating dalawa.